Naligo ng pangbubuking si Kim Chiu sa mga naging eksena nila ni Paolo Abilino. Tinuyog ni Vice Ganda at Darren Espanto si Kim Chiu sa It's Showtime sa magkakahiwalay na pagbida nila sa Kim Pao mula sa party hanggang sa gym. Mapapanood sa splice ng It's Showtime na walang kagatol-gatol na binuko ni Darren na kasama niyang nag-gym sina Kim at Paolo bago sila pumunta ng show. Ikinagulat ito ni Kim na nakaupo kasama sina Ogie Alcacid at Jong Hilario habang nasa likod naman si Vice Ganda. Inakala ng marami na napipiko na si Kim Chiu pero ngumiti ito at kumanta ng namumula. Nagkaroon naman ang pagkakataon si Kim na ipromote ang showing ng pelikula nila sa March 26 ang My Love Will Make You Disappear. Sa isa pang spice, ibinuko naman ni Vice na bigla raw umuwi si Kim sa party. Tawang-tawa si Kim Chiu sa kwento ni Vice at halatang halata na kinilig ng todo na parang gustong-gusto naman ito ang pangbubuko sa kanya. Habang tumatawa, isiningit agad ni Kim Chiu ang promo ng pelikula nila ni Paolo Abilino. Nag-viral naman ang video ng workout ni Kim at Paolo na pinagpiyastahan ng mga Kim Pao fan natin. O dahil sa panahon doon kasi ngayon, uso na yung situationship eh. Tanggap daw yan ng marami. Ay! Na okay tayo kahit wala tayong pinag-uusapan. Ay, hindi. Mahirap naman yun. Siyempre, paano kapag nakita ka nakikipagkimian sa ibang babae, sa ibang lalaki? Ano yun? Tsaka wala naman ganung usapan. Alam mo yun ang tinatawag, binago lang ang label. Dati yan ay open relationship. Diba? Non-label. Ngayon, situationship na. Ganyan na yun. Yung situation natin, magjowa tayo, pero wala tayong commitment, ganun ba? Yun na nga, yun eh. Ganun yun, diba? Open relationship yung mga ganun. Wala kang commitment. Happy ka, happy ako, tayong dalawa, okay lang. Pero basta okay tayo sa situation, period. Oo. Pero nagjowa tayo, wala lang tayong label. Oo, walang ganon. Yung mga ganon. Pero ang ganda ng reasoning ni Kim Chiu dyan, talagang brainy rin ang lola mo talaga. Nung sinabi niya, kung yung mga produkto nga may label. Oo nga. Ito pa bang mga tao na may relationship? Tama naman. Tama. Tama na naman. Tsaka ang talo dito, babae. Sa totoo lang. Siyempre, ano to, kapag ka nagkaroon ng cheating, ano sabihin, wala naman tayong label, di ba? Wala naman tayong situationship lang tayo. Wala tayong pinag-usapan na tayo. Tapos binigay mo na lahat ng maraming mga babae na nagbibigay ng all mine to give lang, hindi lang pagmamahal, hindi lang panahon, kundi sarili nila. Hindi lang sarili, pati pera. Yes. Ang dami-dami na bibigyan ng ganyan. Relate ka. Hindi merong... Hindi, knowing hindi ka pala relate doon. Hindi kasi merong mga like yung mga BMX na na-interview ko, meron silang ganun. Kasi sila pa nagbabayad ng mga bahay nung jowa nila, yung mga tapos ganun din pala. Nagluloko din pala. Ano yun? Diba? So, pero sa akin, hindi deserve ni Kim ng isang situationship or open relationship. Kasi unang-una, nagsimula na siya Gerald, diba? Okay. Tapos nagsiya na siya. Tapos ngayon pa ba siya magaganito? Parang tsaka, tumanda pa urang si Kim sa pagtalakay sa isang relasyon. Hindi ganun. Tsaka sa status ni Kim, tsaka ang moral values naman ni Kim, walang ganyan. Hindi siya papayag sa ganyan. As in. Tsaka hindi niya deserve. Iba-ibang level ni Kim. Tsaka. Sige. Pwede bang may label sila, pero hindi i-announce? Ay, oo. Pwede yun. Mas gusto ko yun. Okay lang. Okay lang sa akin kasi nga, sa panahon kasi kapag in-announce mo, maraming makikialam. Oo, totoo naman yun. Gagawa yung iba. Kapag nakikita nilang masaya ka, gagawa yung iba na... Kasi marami talagang toxic eh. Oo, napaghiwalayin kayo, gawan kayo ng problema, tapos maglalabas ng mga kung ano-ano mga anikanik, magpapabricate ng mga kung ano-ano mga litrato, ipagdudugtungin, ganyan-ganyan, tapos gagawa ng kwento, which is sasawsawan ng iba. Ngayon, ngayon pag mahina-hina ka, diba? Maapektuhan ka kasi may isip mo lahat yan, malalagay sa isip mo. Baka nga ganyan, chuchu-chuchu, mga ganon, diba? O nakita sa isang event, na yung ex, magkasama, parehas lang naman silang naimbitahan, tapos gagawa ng issue. Ayan, sabi na, syempre, pasimula na yan ng selos, mga ganon. Wag na.
Alam mo, sabihin, hindi naman sila nag-announce na sila eh. So, okay lang makita yung ano. Ba, makita si Kim sa iba o si Paolo sa iba. Wala naman kayo in-announce eh. Pero kasi mararamdaman mo yun eh. Okay. Hindi mo na kinakaya. Di katulad niyan, di ba yung galawan na nga lang, halatang-halata naman na si Kim at saka Oo si naman. Paolo. Parang yung galawan na lang parang hindi na kinakailangan pa mag-announce. Parang siguro kung i-announce nila, bonus na lang yun. Pero yung mas maganda kasi parang nag-iisip ka na parang parang yung mga ganyan-ganyan. Di ba May misteryo pa din. Yung mga ganun. Kasi pag Ikaw ba? Hindi ako. Ikaw ba pahig ka ba sa situationship? Ako personally, Oo. parang ano naman, sanay naman tayo sa situationship lang ah. Ay, ako hindi. Wala naman yung label talaga eh. Kasi pag nilabelan mo, Hindi, ikaw Parang- hindi. Wag kayo sa'yo. Kasi okay. kay Okay Kim. ako kay Kim. Siyempre hindi si Kim Chiu yun eh. Dapat talaga may label and dapat i-announce. Kasi pag hindi ina-announce, what for? Dapat proud na proud ka, yung lalaki or si Paolo, na i-announce. Kasi na-experience naman na nila before na nag-announce din naman sila ng relationship. But this time, ba't kailangan itago? So i-announce din. Sabagay, may point din naman si Don Don. Dapat nga i-announce kasi syempre dapat maging proud ka. Yung mga tipong pero iwan na natin yun sa kanila. Pero sa akin kasi, yun na nga, yung iba kasi mga fans nagsabi okay lang na hindi nila i-announce. Basta nakikita namin silang ganyan na masaya. Okay. Hindi ba na masaya na parang walang problema, walang ano, 'di ba solid lang sila ganyan. Kaysa naman i-announce na tapos maya't maya binobombard sila, 'di ba? Pero ako naman pinipid sila naman kung ano ng mga Correct. issue. Pero dapat ako naman pag in-announce para matigil na din yung kung ano-anong binabato sa kanila, like may non-showbiz girlfriend. Syempre pag in-announce na ni Paolo na sila na ni Kim, wala nang kumbaga lusaw lahat ng mga inimbentong Sabagay katulad chismis. niyan, 'di ba? Mm-mm. Nakita nga sila na magkasama isang tent nila. Oo, yung correct. bongga yun ano. Mm-mm. Para maging isa ang tent ninyo na ibig sabihin may something. Oo, kasi syempre sa loob ng tent medyo ano yan. Magbibihis Hindi, ka, tsaka personal nandun yung nagaganap yung mga kwentuhan, di ba? Usually nga, meron na tayong mga ibang kilalang artista, ayaw nilang may kasama sa tent na hindi nila ka-close. Tsaka may mga love team talaga na hindi sila magkasama sa tent. Hindi sila magkasama sa isang tent. And tama ka, napaka-personal. Pero huwag nyo haluan ng mali siya ha, Ay, na wala magkasama naman sila ganun. Marami sa namang tent. tao Ha? doon. May maraming tao doon. Oo, may mga tsaka may silang black team naman, tsaka may decente naman ang pinag-uusapan natin. Siguro Ikaw pag naman. magbibihis si Kim, lumalabas si Paolo. Oo. Pag magbibihis naman si Paolo, siguro doon na si Kim. Siya nagsabi. Hindi, ano naman ang ni Paolo, di ba? Wala naman siyang di ba? Ang ganda-ganda na pa. Hindi, alam mo si Kim, baklaya. Yung mga ganyan ni Kim, baklaya. Pero hindi naman pwede lumabas si Kim, no? Siyempre si Paolo, magbibihis yan sa ibang sa ibang dressing room. Correct. Depende naman sa location yun. Kasi Kung magkasama silang yung dalawa. siguro tent talaga. Meron kasi ibang location na may mga room talaga. Baka pwede rin namang pumasok lang sila doon para mag-draw lines or magbasa ng script or something. Kasi nakita mo naman ang van ni Kim Chiu, di ba? Kumbaga parang doon pa lang pwede na siyang magbihis ng ano. Pero I doubt siguro. Pero sa akin siguro, it's either na meron sila sari-sari silang tent para magkaroon sila ng privacy and then Pero, pag magbabasa na sila ng script, magbabatuhan na, magkukwentuhan or mag-make-up sila ng sabay, dun sila sa isang sa dressing room na ni Ako Kim. din, yan din ang tingin ko. Kaysa si Kim ang pumunta sa dressing yung room parang ni naglalakad, tas sa gaganon tent. Nakakaya naman yun. Gumagano-gano pa si Kim. Titingin mo na sa tao. Charot lang yan hindi ganun. Charot. Pero hindi yun nga yun. Ako feeling ko pa rin, magkaiba pa rin ng tent. Pero, pag kaya lang kasi may location kasi na malaking tent, tapos nandun lahat ng cast eh. May mga ganun din kasi, kanya-kanya sila ng Iba naman si Kim. Iba siguro sa Star Cinema. Iba si Kim eh. Ano na yan? Kumbaga, napakalaking artista na yan. Napakalaking artista. Siguro yung mga supporting, yung mga ganun. Hindi kasi yung iba rin gusto nila nakikisama sa ibang artista eh. Yung parang masaya din yung bonding nila. Siguro kung magkakaibigan sila, Yun pwede. sinasabi Kung ko, magkakaibigan pag sila, kung magkaibigan kayo tapos pwede kayong dalawa sa dressing room. Boring din kasi pag Kung isa lang kayo sa dressing, hindi kasi minsan kasi gusto ng mga artista, lalo yung walang pahinga, na makapagpahinga sila ng natutulog sila nang wala silang anuman distraction. Kasi yung konting kalabog lang, magigising ka agad yung mababaw ang tulog. doon nga nangyayari yung mga kinukunan ng video, yung mga natutulog na artista. Correct. Yun.